So hi mga Kabs, kumusta? Sana sa buting kalagayan at manulusog pangangatawan. TJTV mo pala ito. Kung hindi ka pa naka-follow, naka-subscribe, ano pang hinihintay mo? Subscribe, follow my YouTube channel, Facebook page, TikTok account, at i-like and share. Tara, umpisa na natin topic, ang video. Let's go! So eto na nga mga Kabs, post to ng ABS-CBN na umalma ang Liberal Party at ilan pang partido sa pagtawag kay Vice President Sara Duterte bilang leader ng oposisyon matapos siyang magbitiw sa kabinete ng Marcos. Ilang partido kinontra ang pagtawag kay VP Sara na leader ng oposisyon. So marami nga talaga ang mga kumukontra. Lalo na sa Liberal Party na sila De Lima, sila Trillanes, isa yan sa mga sikat na talaga kontrang-kontra sa mga Duterte. So hindi sila sang-ayon na sabihing bagong leader ng oposisyon si VP Sara Duterte dahil lang nag-resign ito sa pagka-DepEd Secretary at pumayag naman ang ating mahal na Pangulong PBBM sa pag-resign niya. So dahil ba nag-resign maging oposisyon agad? Marami mga nagsasabi na hindi siya valid kasi marami rin mga cases, mga kaso na hindi naman yung kaso, mga bagay-bagay na parang tawag dito, parang natuturo sa kanya, lalo na yung 11 days, yung ilang billion yon, yung 11 days lang, yung confidential funds na ubos, 11 days, isa yon sa tumatak sa mga tao na bakit 11 days na ubos ang pera. Isa yon sa criteria na hindi talaga siya pwede maging oposisyon. So ito ang paliwanag ng isang oposisyon na kung bakit hindi pwede ang VP Sara. Hindi pwede si VP Sara maging leader ng bagong oposisyon laban sa mga Marcos administrasyon. Kasi ito ang sabi niya. Pwedeng makonsider as opposition dahil bahagi pa rin siya ng mga nagaharing uri sa ating lipunan na talagang nagpapahirap sa ating bayan. Kapag 11 days confidential funds ginamit mo, 'di ba? Corruption 'yun eh. So kailangan po malinis yung record. Second, nagsusulong ng karapatang pantao. So doon pa lang bagsak na. 'Di ba? Red tagger pa, ang daming mga issues. May pronouncement kasi si VP Sara na opposition leader siya ngayon, May mga ganong lumalabas. So, kaugnay dito, gusto lang namin sabihin na para maging opposition leader ka, kailangan malinis yung track record sa public service. 'Di ba? Nagsusulong ng karapatang pantao, tapos tunay na kumakatawan ng ordinaryong Pilipino. Yes. Malinaw na hindi pasok si Vice President Sara Duterte dito sa mga criteria na ito na para maging opposition leader. Kasi sino nga ba naman yung makakalimot doon sa bilang kung Queen of Red Tagger yung sinabi niya, Queen of Confidential Funds, dahil sa pagwaldas niya sa confidential funds niya sa loob lang ng 11 days kung maaalala ninyo. So plus alam natin na malinaw na red tagger siya. Kaya kung meron man siyang ipagmamalaki na mga accomplishment, wala yun di ba? Sa DepEd, kamusta naman ang DepEd ngayon? Ang Department of Education. Kamusta din naman yung NTFL, patuloy pa rin nagre-red tag. So, ibig sabihin, talagang walang accomplishment ito. So, yung fiasco sa loob ng UNITEAM, classic case of tug of war yan between traditional politicians na gustong isemento yung posisyon nila sa upcoming election. Wala sa interes ng parehong kampo ng Duterte at Marcos ang pagtataguyod ng karapatan ng mamamayan. Higit sa lahat, pinapakita lamang ng mga Duterte at mga Marcos kung gaano kadumi yung politika natin dito sa Pilipinas.